Okay, ngayon pupunta naman tayo sa iba't ibang klase ng numero or numbers. Meron tayong tinatawag na whole numbers. Meron din tayong tinatawag na natural numbers, whole, natural, at integer. So, punta tayo sa ibig sabihin ng whole, tsaka natural, tsaka integer. Iisa-isay natin sila. So, ang ibig sabihin ng natural number, ito yung mga numero na alam natin simula pagkabata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, onwards. Lagi nagsisimula sa 1. Hindi natin alam na mayroong 0. Yung whole numbers naman, natural numbers din siya. Kaso, meron siyang 0 sa unahan. So, natural number siya, diba? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tuloy. Except, meron siyang 0. Yun ang pagkaiba. Ang natural, wala siyang 0 sa unahan. Ang whole number, meron siyang 0. Ano naman yung integer number? Integer, combination siya ng dalawa. Meron siyang 1, meron siyang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tuloy. Meron din siyang 0. At isa pa, medyo bago to, meron siyang negative. Negative 1, copy mo to. Ano sunod sa 1? 2, diba? So, 2, lagyan mo ng minus, negative. Ano sunod sa 2? 3, diba? So, sulat mo 3. Lagyan mo ng negative. Okay. Paano natin maisulat ang integer number? Integer number. Sulat natin ang integer number. Sulat natin ang integer number. Ito. Purahin ko lang ang blackboard natin, mga bata, para maayos ang pagkakasulat natin. Yan. Integer number. Integer. Gaya nga na sinabi ko, ang integer, para lang siyang whole number na may natural number. So, paano yun? 1, 2, 3, 4. Tuloy. Meron din siyang 0. Galing ito sa property ng whole number. At isa pa, kinokopya niya lang yung dito. Yung dito sa side, ipiflip mo lang. Kukopya niya lang. 1, tapos nalagyan mo na negative. 2, lagyan mo na negative. 3, lagyan mo na negative. 4, lagyan mo na negative. Tuloy yan. Ang mga numbers, mga bata, wala siyang katapusan. Infinity siya. Infinity sign. I-introduce ko na kayo sa salitang infinity. Infinity. Pag nakita nyo to, ibig sabihin nito, walang katapusan. Tulad ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dito naman sa negative. Pwede siyang tuloy sa infinity. So, hindi siya mag-end. Yan ang integer number na tinatawag. Walang katapusan. Integer number. Para siyang natural at whole, pero merong negative at kinakopy niya papunta sa left. Yan ang integer number. Okay? So ngayon, kung maisip mo, meron na tayong mga number. So, ano pwede natin magawa sa kanila? Siyempre, meron tayong tinatawag na mga operasyon kung saan pwede natin mai-apply ito. Ibig sabihin ng operasyon, parang kumbaga sa isang doktor, marami siyang operasyon sa isang pasyente. Pwede niyang gamutin, pwede niyang operahan, pwede niyang bigyan ng gamot. So sa numbers din, pwede niya rin itong paglaruan or pag-aralan or pagsama-samahin, bawas-bawasan. Yun ang tinatawag nating operation. Sulat natin. Operation. Meron tayong 4 na operation. Meron tayong tinatawag na add. Meron din tayong tinatawag na subtract. Meron din tayong tinatawag na multiply.
Pero din tayong tinatawag na divide. Ibig sabihin ng add, pinagsasama-sama na yung mga numbers. Katulad ng 1 plus 1 is equal to 2. Ibig sabihin naman ng minus, sinusubtract niya, binabawasan niya. Katulad nito, 2 minus 1 is equal to 1. Ibig sabihin naman ng multiply ay ina-add niya yung sarili niya ng ganong beses. Kunyari, 2 times 3. Ibig sabihin niyan, i-add mo yung dalawa sa kanyang sarili ng 3 beses. So, magiging 2 plus 2 plus 2 is equal to 6. 2 times 3 is equal to 6. Ang multiplication, para lang siya addition, pero multiple times. Maraming beses mo siyang gagawin. Dito naman tayo sa division. Sa division, parang subtraction din yan eh. Kaso, nagsusubtract ka dyan ng multiple times. Kunyari, 6 divided by 3. Diba ang sagot dyan is 2. Paano nangyari yun? Paano nangyari dun? Yan ang alamin natin sa susunod na lesson. See you mga bata. Paalam.